Dahil nagsawa na nga yung ating client sa kanyang kuko, pinaremove niya na. Siyempre nanghinayang pa rin siya kasi ang ganda pa ng design at hindi pa siya ganun ka-retention. Pinaremove niya na lang yung polish instead na tanggalin yung pinaka soft gel nail extension. So dito nga pala, nire-remove na natin yung mga design at yung polish na nakabit sa kanya. So ayan, medyo makapal nga to kaya ginamitan na ito nating ng ang tawag dito, carbide pala to. Carbide tungsten na nail drill bits. Yan, ganyan pala ako mag-remove muna ng polish. Hindi, disclaimer lang guys yung RPM na gagamitin nyo dito is depende po sa inyo kung saan kayo mas komportable. Syempre para hindi tayo makasakit kay client, babawasan lang natin yung bilis ng RPM na gamit natin. Kaya mas maganda din talagang gumamit nito gamit kong carbide na tungsten. Yung cone nila yan, yung gamit ko para hindi masakit sa kuko ni client at maiwasan natin yung heat spike. So, na-remove na nga pala natin yung polish. Hindi ko na nga pala napakita. Syempre, kung ipapakita pa natin ng video yon, medyo mahaba-haba na. So, dito nilagyan na natin siya ng rubber base coat. Pasensya na nga pala dahil ang aking Bernakis ay maingay. So, ayan. Ang ginagamit ko nga palang panglagay ng rubber base coat is from JL. So, JL, baka naman. Ayan. Proceed lang natin hanggang sa malagyan na natin ito lahat. Ayan. Ganyan lang pala ako mag-apply ng saktong-saktong amount lang ng rubber base coat para hindi ganun kaumbok at sakto lang din yung nipis ng pagkakapahid natin. Para pag pinatungan natin to ng gel polish na, kasi ilang patong pa yan ng polish So ako kapag magpapatong ako ng dark color kasi yung i-base ko sa kanya tsaka ko pa yan kapatungan ng cat's eye. So ito nga flex ko lang pala yung bago kong AI sensor Flash Cure from Forever Lily. Ang ganda, 'di ba? So sa mga magre-request ng link ng mga product na ginamit ko, ayan, mag-PM lang kayo or ilalagay ko na lang diyan sa comment box below. Ayan, 'di ba? Ang ganda, sobrang lakas niyan, guys. Sensor na 'yan. Once na itapat mo yung nail mo or yung kuko mo, mag-cure niya, sobrang lakas niyan. Kahit hindi na pala ako gumamit dito ng UV lamp ko dahil nga tinesting ko siya. So sobrang ang ganda talaga kasi cure na cure. Kahit ilang seconds mo nga lang siya i-cure. Ayan. Sobrang ganda na. Tapos ayan, lalagyan ko na nga ulit dito din pala sa kabila ng rubber base coat. Ayan. Tamang amount lang. Spread. Dahan-dahan lang para hindi ganun umbok yung ma-apply nating rubber base coat. Yan, ganyan lang tayo mag-apply. Dahan-dahanin lang. Matatapos din tayo. Dahan-dahan lang para maayos ang ating pagkakagawa. Ganyan lang tayo mag-apply ng polish. Tapos iyon, i-cure na natin siya. Kahit hindi ko na nga pala to tapusin na 60 seconds. Kahit nga 10 seconds lang yung pagkaka-cure natin sa bawat nail, tuyong-tuyo na siya dahil dito sa AI sensor flash cure natin from Forever Lily. Forever Lily, baka naman. Ayan, nag-invest talaga ako kaya thank you talaga sa mga nagpapagawa sa atin ng nail. Ayan, nakapag-pundar na naman tayo ng ating curing lamp. Tuwang-tuwa talaga ako dito kasi kasama na tong magnetic stand niya. Ayan, proceed na rin tayo sa polish niya. Itong gamit kong polish nga pala is matagal ko na tong polish since nag-start pa lang ako, since day 1 siguro meron na akong polish na to from Lily Cute. Ang ganda ng shade natin nito is aqua blue talaga. Royal blue pala, sorry. Ayan, kahit nga one coat lang yung ginawa ko dito kapag dark color. Kasi sobrang pigmented na siya. Ayan, ganyan lang ako mag-cure ng ating. Ayan, ganyan natin yan ipapahid
Sobrang pigmented na nga yan. Ang ganda talaga ng polish na to. Kahit dati ko pa tong polish pero tignan mo, ang ganda pa rin niya i-apply. Yun nga lang, small bottle nga lang pala siya. Ayan, manipis na manipis lang. Para sakto lang yung... tapos syempre, lalak natin yung dulo. Ayan, sobrang pigmented na itong polish na to. Kaya, ayan, ito na nga pala yung finish natin. Natapos na natin yung isang side ng kuko ng ating client. So, ayan, ikinicure ko lang siya ng 10 seconds kada kuko. Kasi sobrang mainit na siya. Pero hindi siya ganun kainit. Kasi ang ganda talaga. Makukure mo talaga lahat to. Kasi nga sensor na siya, oh. Ganyan mo lang. Sobrang makukure na talaga siya. And ito yung gamit ko palang cat eye. Yung number 2 nila number 1 ng petal series ng Kusha. Baka naman. Lalagay na lang natin yung mga link ng product na ginamit natin dito. So, ayan. Manipis na pahid lang kasi ayan, gagamitan na natin siya ng magnet. Ayan, spread nyo lang yung laruin nyo lang yung magnet nyo dyan. Makaka-create na kayo dyan ng parang water drops or watery effect dyan sa loob ng kuko ng client nyo. Ang ganda na itong petal series nila, yung blue. Dapat, ayun, tips ko lang sa mga beginner nail tech dyan. Dapat kapag mag-a-apply kayo ng dark base, dapat accurate sa kulay na napili yung cat's eye kasi para para accurate talaga yung magiging kalalabasan ng pagka-cat eye nyo sa kuko ng client nyo. Kaya ako, ito yung gamit ko yung kulay blue rin yan, kaya binagay ko yung pinaka base nya. So ang ginamit ko rin talagang base is yung dark blue para lumabas yung pinaka cat's eye ng ating gagawing kuko sa ating client. So, ayan. Proceed na tayo sa pag-cure. So, ayan. Proceed lang natin i-cure to. Magkwentuhan lang muna tayo dito sa ating video. Nandyan pa ba kayo? So, ayun. Nga pala tayo kasi nga dumaan yung ilang bagyo ngayon, diba? Stay safe yung lahat dyan, guys. Kasi ang dami nababalita, lalo na dito sa area namin sa Caloocan, may natangay daw na 2 bata sa Harmony ata yun. Kaya kawawa naman yung batang talaga nawawala. Taga dito lang yun kasi phase 9 kami, yun sa phase 10. So proceed na tayo dito sa ginagawa natin. Ayan, dito nagdo-drawing na ako ng pasensya na kayo sa background ko kasi habang nagbo-voice over ako, ang ingay ng mga bornakis ko kasi nga naglalaro sila. Tapos, ayan. Ayun nga, balik tayo dito sa ginagawa natin. Nagdo-drawing ako dyan or naglalining ako. Gamit ko yung thin brush. Yung manipis na manipis. Ayan, ninuhulma ko lang siyang pabilog-bilog para makakreate tayo ng pabulaklak effect. Hindi pa yan tapos, guys, Hindi lang masyadong kita yung ang effect dito ng red na ginamit natin is from Kusha. Is bloody red yan. Kaso nga lang, wala na kasi akong red na makita. Natamad akong kalkalin yung mga gamit kong kulay red. Marami akong kulay red na polish. Kaso ito nga lang yung nakita ko na nasa ibabaw. Kaya ayun. Pasensya na nga pala dito nga pala sa part na to is nag-steady yung paggagawa ko na busy ako mag-create ng kaya hindi ko namalaya na hindi ko na pala nabibidyo, hindi ko na natapat sa kuko ng ginagawa ko, kaya sorry kung hindi niyo nakita. So dito nga pala, ayan mag-a-apply na ako ng lining uli. Gamit naman itong from Monja to yung nila, yung chrome effect nila. Para sa mga nahihirapan mag-isolation din ng chrome, ito na lang yung gamitin nyo. Ang ganda nito. Hindi mo na kailangang gumamit ng chrome at ng tawag nito, parang builder para maka-create ng emboss. Kahit dito, ito yung gamitin nyo, maka-create na kayo ng emboss na hindi nyo na kailangan gamitan ng chrome powder. Less na rin siya. Less trabaho.
Ito, magla-lining ka na lang. Nakapag-emboss ka na, hindi mo na kailangan i-chrome. Tas ayan. So, ayun guys, andyan pa ba kayo? Matatapos na tayo. Malapit na matapos ng video na to. Ayan. Nilalagyan pa rin natin yan siya dyan ng lining. Para makakreate tayo ng flower. Rose nga pala yung ano ko. Kineme-keme ko lang yung pagla-lining dyan. Basta gamit nyo yung liner brush. Makakreate kayo ng parang pa-flower dyan. Kahit hindi masyadong perfect, basta mag-create lang kayo ng lining dyan. Tapos, ayan, gagamitan na natin siya ng pampinali. Ang gamit ko dito is yung Crystal Top Coat from Fuchsia. Ayan, ilalagyan na natin siya ng top coat. Ayan, manipis na pahid lang para tapos ilalak natin. Siyempre, importante yung malak natin yan. Ayan, ang ganda na itong crystal top coat nila kasi kahit mag-scratches yan. Ayan, ang ganda ng final result. So, ito na pala yung final result. Diba? Kineme-keme lang natin yung paglining ng flower niyan. Pero, diba, tignan nyo naman. Maganda rin naman yung kinalabasan. So, that's it for today's video.